Patuloy mo suriin ang puso namin, Lord. Yes, Lord. Patuloy mong siyasatin, Lord, ang buhay namin. Lord, palagi niyo po suriin ang mga bagay sa buhay namin. Yes, Lord. Because, Lord, the more, Lord, na kami po ay sinusuri mo, Lord, the more na nare-reveal ang laman ng aming puso. Yes, Lord. The more na na-expose, Lord, ang aming buhay. Nakikita namin, Lord, kung saan pa kami kulang, Lord. Yes, Lord. Lord, maaaring sa panahon ngayon, Lord, it's not just about storm, Lord. But this is your message, Lord, Yes, Lord. of revealing the hearts of every people. Especially po sa mga mananampalataya, kagaya po na bawat isa sa amin, Lord. Yes, Lord. Lord, this storm reveals who we are. Yes, Ano Lord. na po yung na-develop sa amin? Yes, Ano Lord. na po yung pananampalataya namin, Lord, sa'yo? Yes, Lord. Ano na po yung pagtawag namin sa'yo, Lord? It's all about checking our hearts. Yes, Lord. And the reason, Lord, bakit po kami nandito? Not because Sunday, Lord. Yes, Lord. Not because, Lord, your presence is here, Lord. But because it is our lifestyle to worship you, Lord. Amen. It is our privilege, Lord, to undergo every kind of storm, Lord. Yes, Lord. Thank you. And this is a sign, Lord, kaya po kami nandito ng inyong mga anak ay mananagumpay. Amen. Nasuri mo ang aming puso, Lord. Yes, Lord. Kaya po, we are so much thankful, Lord. You guide us, Lord. Amen. Thank you for leading us in the path na iyo pong disenyo sa amin. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Lord, ikaw po ang naisin namin. Ikaw po ang hanapin namin, Lord. Yes, Lord. Because, Lord, when we find you, Lord, we find life. At kung ikaw po ay hindi namin mahanap, Lord, wala po kaming daan tungo sa liwanag, Lord. Wala po kaming daan tungo sa aming tamang destination, Lord. Yes, Lord. Lord, you said in your word that you will seek me and find me if you seek me with all your heart. Amen. Tanging mga humahanap lamang at makakasumpong sa'yo, Lord, yung marugdog, Yes. nagnanais ng presensya Yes, mo. Lord. Hindi po lahat makakakita sa'yo. Hindi po lahat, Lord, makakaranas ng iyong kapangyarihan. Yes, Hindi Lord. po lahat makakapasok sa langit na bayan na iyong pinangako. Amen. That's why, Lord, we seek you, Lord, this morning. Yes, Lord. We find you, Lord. Amen. Thank you, Lord, for showing your presence to us this morning. Amen. Lord, marami pong naghahanap, hindi nila ikaw nahanap. Pero Lord, ikaw po, iaramdam ka namin sa umagang to. Yes, Lord. Ramdam Thank ka you, namin Lord sa puso God. namin, sa buhay namin, sa pagkilos mo ngayong mga nagdaang araw na to, Lord. Yes, Lord. We really feel your presence. We Amen. really feel your love. Kaya po sa umagang to, aming Panginoon, nasumpungan mo kami na may pusong basahan. Yes, Lord. Empty our hearts this morning. Empty our minds, Lord. Amen. Lord, let your word dwells in our heart. Yes, Lord. Let Thank you, your Lord word God. reveal, Lord, ano po yung nasa loob nito, Lord. Hukayin po namin ngayong umagang to. Masumpungan namin ang ginto, Lord, Yes, ng Lord. iyong Thank salita. you, Lord. Thank you, Lord. It's a principle that can change our lives forever. What we don't know can hurt us. But what we know can change us, Lord. Kaya po, examine our hearts. Lord, educate your word through us, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalaan niyo po ang pangangaral ng ibong salita. Yes. Pagpalaan niyo po ang buong Christ in your family, Lord. Buong Christ in your members of the family, Lord. Dalangin namin yung patuloy mong pag-iingat. Amen. Especially, Lord, sa mga unable, Lord, na makapunta sa lugar ng sambahan. Lord, pagpalaan niyo po sila, ingatan niyo po sila, proteksyonan niyo po sila, Panginoon. Lord, kami po ay, Lord, nananalangin din po sa mga nasira ang bahay, Lord. Yes, Gumuho Lord. dahil malapit sa mga creek, Lord.
Lord, we cry out for their comforts, O God. Yes, Move Lord. your hands towards them, O God. Lord, magpadala po kayo ng rescue, O God. Amen. Lord, thank you so much, Lord. Yes, Lord. We Thank are you. so much blessed. Amen. Dahil kami po'y nakakasamba po sa iyo, may bubong pa kami, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Meron kaming kuryente, O God. Yes, Lord. Thank you, Lord, hindi Lord. po namin kinukumpara ang kalalagay namin sa ibang tao, Lord. But, Thank Lord, you, Lord. nakikita namin kung gaano kakabuti. Amen. Gaano kakadakila, Lord. Amen. Gaano man pong daladala namin burden, Lord, sa lugar na to. Lord, ipakita mo sa akin na mas malaki ang iyong pagpapala. Yes, Kaysa Lord. po sa Thank you, dinadala Lord namin. God. Salamat po, Ama. Give us a pure joy this morning. Amen. Lord, bigyan po kami ng Thank you, Lord. focus sa iyong salita. Lord, lagi kami manahan sa iyong presensya. Amen. Salamat po, Ama. We give back all the glory. Honor, praises belongs to you, Lord God. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Everyone will say, Amen and Amen. Sige po, the best na po sa ating Panginoon. At makakaupo po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Sabihin mo po sa iyong katabi, magandang umaga. At pinagpalang linggo. Grabe, parang di naman bagyo, no? Dahil full house po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Punta na lang po dito sa harap yung iba po na makakapunta po para hindi po kayo masiksikan po dyan. Thank you, Lord. Wow. Grabe, no? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, ayan. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Sino po excited sa word ni Lord? Amen. Amen. The word of God change us. Amen. Sino po dito alam mong binago ka na ng salita ni Lord? Amen. At patuloy po tayong binabago. Amen. Amen. Hindi po gawain ng hindi binago ang pagpunta rito ng ganyang panahon. Tama po? Yes. Very good ang panahon. Very good. Amen. At alam niyo po ba na kapag tag-araw, marami nakikinabang. Tama naman, maraming gusto ng araw, di ba? Kailangan ng ibang tao ng araw. Pero alam niyo po ba, kailangan din ng maraming tao ng ulan. May mga nagbi-business na pabor sa kanila yan. Tama po? Yung magsasaka tuwang-tuwa. Yan. Pero sobra naman yung request nila, no? Yan. Ewan ko makakapagtanim sila. Pero ang tao, ganun po talaga, no? Pag mainit, sobrang init. Pag malamig, malamig naman. Pag bumaha, baha. Pag walang tubig, ano ba yan? Sabi mo sa tabi mo, tao tayo. Hi people. Pero sino po dito, dahil Kristiyano tayo, lahat daw ng sitwasyon, pagpapasalamat mo kay Lord. Amen. Amen? Sapagkat ang Kristiyano, lubos na mapagpasalamat yan. Amen. At ang Kristiyano, alam natin na pag naka kay Lord ka na, gumagawa si Lord. Amen. Kumikilos si Lord. Amen. Amen? Kaya po, sa bawat isa sa atin na nandito, kami po ay, on behalf of Christ in your family, we praise God for your life. Amen. Sige nga po, palakpakan niyo po ang sarili niyo. Pagka yung puso niyo po align kay Lord. Amen. Amen? Ay, ibang gabi pa lang nagdesisyon ka na. Yes. Yan, lumalakas ang ulan na. Pero simbang, sino ba dito nakita mo yung warning? Uy, may announcement si Pastor May church bukas. Amen? So, bakit po? Ang storm reveals character. Amen. Amen? Ang mga storm of life ay nare-reveal lang po niyan kung sino tayo. Yes. Ano na ba yung na-develop sa atin? Ano na po yung mga natatransform sa every detail ng ating buhay? Tama po? Yes. Kaya po, ang ganda, no, habang merong tinadaanan tayo, nade-develop tayo. Amen. Amen? Kaya po, ang buhay, sabi nga po, anumang bagay na dinadaanan natin, dumaan ka man ng napakaraming mga trials, anumang pong bagay, yung feeling mo parang ang dilim-dilim ng paligid, no? Ng buhay, ng mga sitwasyon, lagi mo daw tatandaan na ang buhay ay merong ano po? Merong pag-ahon. Yan. Pastor, ginagaya mo yun sa Facebook. Hindi po, hindi ko itutuloy yun. Yan, lagi may pag-asa. Amen. At
pag sinabing pag-asa, hindi po yun yung para yumaman, para habang may buhay. Ako po, maniwala kayo, yun yung mindset ko dati. Habang may buhay, magpapayaman ako. Habang may buhay, kakaririn ko to. Alam po ba, nakita ko, nung tayo na kay Lord na habang may buhay pala, may pag-asang maligtas. Yung pag-asa na yun ay una sa atin, pero tayo ligtas na po, ano? Kaya po, yung pag-asa na yan, maganda iabot natin sa iba pong mga tao. Totoo po ba marami pang nangangailangan ng salvation? Yes. And it is a privilege na gamitin po tayo ni Lord. Sabi mo po sa tabi mo, gagamitin ka ni Lord. Kaya po, kahit may pagsubok, habang may buhay, may pag-asa. Pastor, ikaw ba? Magandang umaga po sa atin lahat. Gusto kong batiin ng mga naandito po. Mga all the time ata tayo lahat ngayon, ha? Yan, mga taga all the time. Sige po, palakpakan muna natin po ulit si Lord. Thank you, Jesus. So, simulan po natin dito. Napakaganda po nito. Meron po akong gusto ipakita sa inyo. Yan, lumampas po ata ako sa slide. So, tayo po ngayon ay nasa 1 year and 7 months kung di ako nagkakamali. 7 months. And ilang months na lang bago mag-January 25. Yes. September, October, November, December, January, 5 months to go. 2 years na po. Christ niya. Sige, bigyan natin ng the best of the Lord. 2 years na tayo. Amen? At yung 2 years na yan sa isang bata, na tinuturuan mo na magsalita yan, no? Yes. 2 years old, tama ba? Eh, ba, ilang taon na po sa matmat? 2 na siya. Tapos nagsasalita na, nakakalakad na. Ang simbahan ay ganoon din po. Yes. Lumalakad siya, pamatured ng pamatured. Dati po, kami po nila nanay, pero nila Tito Jender, pag umulan na ganyan, kinakabahan kami. Kasi dami lang, sigurado walang magsisimba bukas. Bakit? Immature pa ang church. Alam namin na mga mananampalataya, hindi pa ganun ka-develop yan. Siguradong kami-kami lang yan. But thanks be to God, ako po'y kagabi pa lang kampante ako. Sabi ko, hindi ka mapapaya, Lord. At kitang-kita po this morning, hindi nga po napaya si Lord. Amen? Thank you, Lord. At ako po'y nagpupuri, ulitin ko po, sumasamba kay Lord. Dahil nakita ko po kayo na unstoppable po kayo. Amen. Nakita ko po na kayo ay naka-align sa Lord. Alam niyo po ba kaya niyo nagawa yan? Alam niyo po kung bakit? Kasi po, tayong lahat ay born again. Sabi sa katabi mo, born again ka. Yan. Ngayon pong bagang to, ating pong pag-uusapan, what is born again? Dati po pag naririnig ko yan, ako ay hindi pa Kristiyano, hindi wala po akong relasyon kay Lord, nangingiti ako, natatawa ako. Patawarin nawa ako ni Lord. Lagi akong nangaasar ng mga born again. Born again. Parang unusual siya sa tenga, di ba? Hindi siya masarap pakinggan sa tenga. Nung hindi ka Kristiyano. Kahit nga po siguro ngayon, pag sinasabihan ka, parang hindi ka sanay, di ba? Basta mahal ko si Lord, huwag mo akong tawagang born again. Pero alam niyo po ba, ngayong umagang to, pag-uusapan natin, na kapag ikaw ay born again, ang dami mong kayang gawin. Amen. Para sa glory ni Lord. Amen. Na kapag ikaw po ay born again, ikaw po ay lumalakad doon po sa protection ni Lord. Sa provision ni Lord, at doon po sa plano ni Lord. Kaya po this morning, let us talk about born again. Sabay-sabay nga po ulit tayo, born again. Born again. Yan. So, born again, i-explain po natin yan, maunawaan natin kung ano bang bagay itong salitang ito. Pero before we continue, let us come to God again with humility. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang to. Lord, open our hearts, Lord. Open our mind sa salita mo po na mababahagi. Lord, napakahalaga po nito because it is an opportunity for us to grow in our relationship to you, Lord. Maunawaan namin, Lord, kung bakit po kami born again. Bakit po namin, Lord, kailangan nito sa buhay namin. Lord, we pray din po sa mga spiritual family namin na hindi po namin kasama. Lord, ingatan niyo po sila sa mga oras na to, Lord. Maring, Lord, sa mga oras na to, sila po ay, Lord, may ginagawang mahalagang bagay. They protect their home sa storm po na nararanasan namin. Lord, comfort them, O God. Ingatan niyo po sila.
At Lord, kami rin din po dito sa sanctuary, Lord. Alisin niyo po yung pangamba namin sa aming mga tahanan, sa mga mahal sa buhay. Bagkas, Lord, ituon namin sa mga oras na to sa iyong salita. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po. Naras ka po kay Lord. So, meron po akong gusto ipakitang picture. Speaking of goodness of God. Yan, nandyan na po ba? Meron po akong gusto ipakitang picture. Ako po ay mahilig po si Pastor magbababike. Nakita nyo naman po ano. Nagbabike po ako. Tapos po sa pagbabike ko po, lalo papunta rito sa Pantipolo, may mga kanal dyan. Ay kung tayong basura. Ay ko hindi na government ang may problema rito eh. Yung mga tao mismo. Minsan nakala natin gobyerno lahat, di ba? Kakasisi natin, yung pala tayo rin. Ang basura nila, hindi basta basura, talagang sako. Siguro ang mindset nila, bababa naman to sa kanila. Tatangay naman to ng baharo sa kanila. Safe na kami. So, we're talking about humanity. And humanity is all about caring towards other person. Dapat marunong tayo mag-isip sa ibang tao. Humanity. Tandaan niyo pa yung word na yan, ha? Humanity. It's all about, sa Tagalog, pakikipagkapwa-tao. Dapat gagawin mo itong bagay na to kasi may epekto siya sa tao eh. Gagawa ka na mabuti, may epekto. So, nakita ko po dahil basura. Hindi naman po ako nagkawang gawa. Hindi ko po kaya linisin mag-isa yun. Pero God spoke to our hearts na ang mundo natin, dito pa lang po sa Pilipinas, kailangan na po ng mga disciple. Pag sinabing disciple, may puso na para kay Lord. So, isa po sa nadaanan ko, ito pong, ano pong tingin nyo dyan? Napabasa nyo po ba? Nakikita nyo yung itsura? Iyan po ay isang church po yan. Ayan. Sino po nagulat? Church pala yan, pastor. Kala ko garahe. Diba? Ma-identify mo lang, ma-distinguish mo siyang church pag binasa mo na yung tart. Ayan po. Diyan po sa mabuhay. Madadaanan po ng mga nagsho-shortcut dito. Sa may Lirio. Lirio po? Lirio po ba yung address na? Basta po dito po, ang labas po ay mabuhay. So ako po yung nagbabike, nadaanan ko po yan. Akala ko bakanting lote lang siya. Pero nung binasa ko po yung kanilang tarpaulin, nakalagay po dyan, ito po ang isa pong reveal pa dyan. Ako po yung nashock. Sabi kasi dyan sa, dito po sa tarpaulin nila, 10th year anniversary. 10 years old church. Hello po. Hello? Telephone? Doon ka muna sa kwarto natin. Sa alas ka muna. Okay po. Ganda ng pangalan yan, si Ferrari. So, sabi rito, 10-year-old church. Yes. Ganda pa ng kanilang be strong and courageous. God is with you. 10 taon na church. Bakit po ba kayo ganyan tayo 10 years from now? Amen po. Tapos po yung kanilang worship service, parang dami, no? Iba-iba po siguro ang program yan. Tapos yung pulpit nila, ito po. Ito, kamukha nito, no? Tapos, di ko po alam, so far, ngayon, lalo ngayon nag-uulan, kamusta sila? So, isang bagay po na pinapakita ni Lord, ako po yung nakita ko yan, 10 years. We are not judging, tama? Yes. Hindi po tayo natin ginajudge, pero God spoke to our heart. Kung gaano po tayo ka-bless. Amen. Gaano po tayo sinasama ni Lord. Amen. Hindi po natin sinasabi na hindi sila sinasama ni Lord. Yes. I strongly believe na tayo po ay may calling. Tama? May Amen. panawagan tayo ni Lord. Amen. Ako po ay agree doon. Even, siguro po sa mga nagsisimba dyan, naniniwala po, even sa pastor niyan, church na yan, naniniwala po ako na may calling siya. But this is the problem. Are we worthy of our calling? Alam po, pinagpipray ko kayo, Lord, but may mga ganyang simbahan. Ako rin po, sabi ko, by your grace naman siguro. Bunga lang naman ito ng experience, kaya po, na-apply lang din natin. Amen, napaka-bless nyo po natin. Hindi po tayo nag-anniversary sa court. Yes. Mostly of the church, ang paborito nilang anniversary Corporate. sa court.
Sabi ko, pwede bang new generation naman, Lord? Pwede bang resort naman? And by God's grace, doon ko po, ang gastos mo naman, Pastor. Ang gastos mo naman. Pero isa po sa nireveal ni Lord, pinapakita ni Lord, be worthy of your calling. Sabi mo sa katabi mo, be worthy Be worthy of our calling. Gusto ko pong basahin to bago, yan. Yan, dyan lang po yung picture na. Pero gusto ko pong basahin to. Ephesians chapter 4 verse 1. As a prisoner, sabi po ni Apostle Paul, for the Lord then, ako'y nakulong dahil sa aking pagsamba sa Panginoon. I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So, lahat po tayo, yung katabi mo, may calling yan na na-receive kay Lord. Amen. Si Nanay, second timer po. Wow, welcome po. Umabol si Tita, no? Ate na lang ate. Ate Belen. So, worthy of our calling. Ibig sabihin, nung naunawaan ko to, kaya may mga ganyang church, or even hindi naman po sa church, mga mananampalataya na parang tumatagal lang sa church, pero parang walang nangyayaring growth sa kanya. Dahil hindi nila tinutugunan yung calling nila. Yes. Tama po? Kumbaga sa isang bata, imbis na mag-aaral siya ng grade 1 hanggang college, hindi siya nag-aral. Nakakita na po kayo ng batang hindi nag-aral hanggang college? Yes. Mostly sa mga yung mga lugar na malalayo. Hindi nila kayang bumasa, sumulat, napag-iwanan. Kaya hindi sila able makipagsabayan kung dadali mo sila sa syudad. So, ganun din po sa calling ni Lord, maaaring sa buhay natin, may calling si Lord. God's plan is to bless us. Amen. But the question, are we worthy? Yes. Tama. We know work out kaya natin. Mm. Amen? Kaya nga po, nabuo rin yung aking pong laging paboritong banggitin, faith journey. Yung faith journey mo, it is the faith that speaks. Yan, ganda ng page ni Tito Alvin, ha? Ayan, naisingit pa, na. Yung page, yung, si Tito Alvin, nakita ko. Yung faith mo, nagsasalita. Yes. Yung bang wala ka namang binabanggit, minsan nga nag-post ka lang social media, nagsasalita ng iyong pananampalataya. Sino pong gusto mo ng ganung pananampalataya? Amen. Kaya nga po, by the grace of God, even sa maliliit na detail, nilalagyan po natin ng excellence. Nilalagyan natin ng glory ng Lord. May nagpipicture po ba? Yan. May nagpicture naman kanina, no? Yan. Mismo po sila Bishop, sabi nila, grabe yung mga posting nyo, no? May camera na ba kayo ron? May DSLR na ba? Hindi po ba, Bishop? iPhone 17 Pro Max. Hindi po akin yan ba, Bishop? Sa member po natin. Kawawa po yung kanyang gallery. Ay ko, burahin na lang po agad. Bakit po? We promote excellence. Amen. Yan. Ako rin po ay nabe-bless kapag po kayo nagpo-post ng iyong pong mga family fellowship. Ganda po yan. Bakit po? We promote godliness. We promote God. Amen? So, sa lahat daw ng ginagawa natin, si Apostle Paul, binabanggit niya, nasa kulungan na siya, pero sabi niya, be worthy of your calling. Nakakulong na, nagpapayo pa. Sino po dito in times of trials natin, lalo ngayon, no? Pangit ang sitwasyon, ganda pa rin ng ating pong encouragement. Even yung GC natin, nakikita ko yung flow, nakakatawa naman itong mga anak ni Lord. Pangit sitwasyon, magaganda pa rin yung binabanggit. Bigyan nga po natin ng the best love po sa Lord. Glory to our Lord. At iyan po, sige po, tingnan nyo lang po maigi, no? Magsilbi po siyang message sa atin kung gaano tayo ka-bless. At malay natin, di ba? In times of, in storm na to, dito pa i-extend ni Lord yung simbahan niya. Amen? Sino po naniniwala ron? Amen? Sa mga storm of life, minsan dyan lumalabas yung lalong kapangyarihan ni Lord. God reveals who He is. Amen? Baka may mga personal storm ko ngayon, papalabasin ni Lord yung kanyang kapangyarihan. Alam niyo po ba, paano mangyayari yon? We need to understand that we are born again. Pastor, ano bang meron dyan sa born again na yan? Bakit ba kami born again? Lalo kay ate, no?
Ano ba yung born again na yan? Religion po ba yan, Pastor? So, makikita natin, what is born again? We don't judge, ulitin ko lang po, ang ganda kasi nito, we don't judge the calling, but we justify the calling. Lagi natin i-justify. Alalahanin nyo lang po yung iyong calling kay Lord. Ilang taon ka na po kay Lord na nananampalataya. Titignan niyo po yung maturity. Titignan niyo po kung nasaan ka na po ng iyo pong level up kay Lord. So this morning, pag-uusapan po natin born again. Our key text ay nasa John chapter 3, verse 1 to the following. Pero bago po natin puntahan yung buong kabuuan po niyan, basahin ko lang po itong John chapter 3, verse 3. Dito po kasi yung magiging center po natin ng ating po pag-uusapan. Sabi po dyan, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Sa Tagalog, maliban na ikaw ay ipanganak muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. So, ano pastor, anong ibig sabihin niyan? Yung ating salvation, meron siyang requirement. Naalala niyo po? Yung tanggapin mo si Lord ng may pananampalataya. Di ba ang lagi nating sinasabi, maliligtas ka. Tama? Pero alam niyo po ba, it's just a first step for your salvation. Yes. Amen? So yung pananampalataya, isang step siya para mapuntahan natin yung kaligtasan po ni Lord. Yung kaligtasan po ni Lord na yan, it is a guaranteed na mangyayari po sa atin. Kaya nga po yung pananampalataya na yan, yun yung iyo pong pangawakan. Yes. Ang tanong po, paano mo mapangawakan ng iyong pananampalataya? Totoo po ba merong nananampalataya, pero sumasabog din minsan, basta. Minsan napapa-question ka. Todo ka naman kay Lord, pero once na sumabog ka, ligtas pa kaya ako, Lord? Tama? Isa biglang matatanong kay Lord, Lord, kamusta na kaya ako sa'yo? Kaya po, we need to understand that born again is a experience. Sabay-sabay nga po natin banggitin experience. Born again is experience. Ipo-forward ko po ito. Ito pong part lang na ito. Ito lang naikling slide na to. Doon po sa ating group chat para po masundan nyo. I-highlight lang po natin, bago po natin puntahan, yung pinakang key text po natin. Yan. Salamat po. Na-send ko na po. Okay. So, i-highlight ko lang po. Born again means undergoing spiritual rebirth or renewal through faith in Christ Jesus. Nung iyo pong tanggapin si Lord, lalo si ate, ano pong name ni ate ulit? Evelyn. Nung tinanggap mo po si Lord, ikaw po ay pinanganak muli in spiritual realm. Amen po? Ang isang tao kasi, 2 beses dapat siyang ipanganak, pero isang beses lang siyang mamamatay. Yes. Pinanganak tayo, una physical. Tama? Pero yung second birth natin, yun po yung spiritual. The moment po na tinanggap natin si Lord, pinanganak po tayong muli in spiritual realm. Tama po ba, Ate Evelyn? Naunawaan niyo po? Kaya po, pansinin nyo, simula ngayon, parang may kumakausap sa inyo po, tama? Yung bang ang sarap-sarap ng feeling, kahit may bagyo, parang may nagutos sa'yo magsimba ka. Yes. Sumamba ka kay Lord. Na-traffic po ba kayo? Hindi naman. Okay. Ay, hindi kayo chinat, no? Alam niyo po, ang born again, ito pong experience mo na to, hindi ko po alam kung saan kayo dadalhin ni Lord. Way back 2013, December 26, yan, naalala ko na. December 26, 2013, nung ako po tumanggap kay Lord. Hindi ko po alam anong mangyayari sa akin. Nung in-invite po ako ng aking kaibigan, pinagbigyan ko lang siya. Pero nung gabi na yun, ako po pinanganak spiritual. Yes. And for the past 13 years, ito na po yung aking experience, born again experience kay Lord. Dito na po dinalang ng lingkod. At yung glory po ay kay Lord. Hindi ko po alam kung ilang taon na kayo sa Lord.
Pero hindi ko rin po alam kung saan kayo dadalhin ni Lord. That's why we need to understand that experience of being born again is personal. Amen? Personal relationship to our Lord. Yes. Kaya po, after Sunday worship, hindi ko na po kayo alam kung kamusta po kayo kay Lord. Yes. Kaya nga, ang ating laging encouragement, kapag tayo nandito, kumonect po tayo kay Lord. Para paglabas po ng simbahan, hindi ka lang po connected kay Pastor. Hindi ka lang po connected sa iyo pong spiritual leader. Tayo po ay connected lalo kay Lord. Amen. Para yung instruction ni Lord, guided ka. Because you have born again experience. Sino po dito may naunawaan? Amen? Spiritual rebirth, not physical. First birth is all about physical. Yan po yung ating pinag-uusapan, yung kapanganakan sa mundo. At yung pangalawa po, kaya ka maboborn again because you have personal decision. Kaya po, bago palalangin ng mundo, alam na po ni Lord kung sino ang tatanggap sa kanya. Kasi ang malaking tanong dyan, Pastor, kung Diyos siya, alam niya ang dulo, dapat iligtas niya na lang yung mga impyerno. Kaya tama ba? Sino nagkaroon ng ganong question? Dapat wala na lang sa impyerno, Pastor, para lahat tayo langit. Alam niyo po ba, wala naman talagang, ang hell, dinesign naman talaga ni Lord yan, hindi naman para sa tao. Dinesign ni Lord yan para sa kampo ni Satanas, ni Lucifer. Pero bakit, Pastor, may tao ron? Dahil po, choice nila. Yes. Personal decision. Kaya po, being born again is personal decision. And once you have personal decision, God is about to work in your lives. Sino po dito handa kang pakialaman ni Lord? Amen. Willing kang magpakialam kay Lord? Amen. Yung mga ayaw mo gagalawin ni Lord. Tama? Ang buhay natin ganyan, no? Secured na secured. Pinaprotection na natin. But when we become born again, gagalawin ni Lord. Bakit kaya gagalawin? Para ayusin. Yes. Kaya guguluhin ni Lord para ayusin. Hindi po para guluhin lang. Sapagkat may mga ginagawa tayo, nakakala natin yun na po yung tama. May mga perspective na tayo, nakakala natin yun na yung tama. Pero alam niyo po ba, when we experience born again experience, dito po tayo mababago. Sino po unti-unti may naunawaan? Amen. Kailangan din po natin mag-repent. Kaya nga po, the moment you accept Christ, magkakaroon ng personal prayer, it is repentance. Yung pagsisisi na yon, hindi lang po siya partial na pagsisisi. Yung pong pagsisisi na yun, genuine. Galing sa puso. Alam ni Lord kung totoo na nagsisisi ka. Yes. Alam ni Lord kung talagang seryoso ang iyong pagtanggap kay Lord. Kaya po, kahit pababad sa church, o kahit hanggang dulo ng buhay niya, nagsimba siya, pero ang batayan ni Lord, yung puso na tumanggap kay Lord. Yes. Kasi may mga tanong na, ito, todo naman to kay Lord ba't na impyerno? Alam mo ba si Lord na nagsabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, ay nakakapasok sa kaharian. Yes. Hindi pala, ito pong mga nagdidemand ito, nagpagaling pa nga po kami, Lord, sa iyong pangalan. Ano pong sabi sa kanya ni Lord? Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Nagpapagaling na po yun, tita. Tinakwil pa rin ni Lord. Bakit? Puso po ang hinahanap ni Lord. Yes. Puso na handang sumamba. Amen. Kaya po, napakagandang declaration yung inawit natin. Sa lahat ng gagawin natin para kay Lord, kailangan natin ng pusong basa. Ano po ibig sabihin nun? Yung pusong pagdating kay Lord, handang tumanggap. Amen. Sino po dito ang tumatanggap ka pa rin ng correction kay Lord? Amen. Tumatanggap ka pa rin ng pangaral niya. Amen. Ayun ang mahirap tanggihan, no? Yung pangaral ni Lord. Yung pangaral ng pastor, pwede mong i-skip yan Pwede mong hindi dibdibin. Pero pag si Lord na yung nangusap sa'yo, no? At pag ayaw mo pa rin ng pangungusap ni Lord, gagamit siya ng tao. Remember David. Diba? Ma-pride si David, no? Dumating sa time, naging ma-pride siya. Gumamit siya ng Nathan para i-reveal na yung kanyang ginagawa ay mali. So, napakahalaga po
ang repentance must be our lifestyle. Buhay natin ang paghingi lagi ng sorry kay Lord. Paghingi ng tawad. A new identity, ito po yung pangatlo, and a lifestyle, yan po yung kailangan natin. New identity. Paano po tayo magkakaroon ng new identity? Lifestyle. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Kaya po, being born again, ito po isang experience, at ito po ay isang journey. Yan. Ang born again pala ay isang journey na kung saan unti-unti kang babaguhin. Unti-unti kang itatransform ng salita ni Lord. Unti-unti kang lalalim sa pananampalataya. Ito pong mga disciple ni Jesus, mga ordinaryong tao lang po yan. Manginista, tax collector, pinakamakasalanan sa kanila po that time, tax collector. Malaki yung buwis na nakuha nila, 5 times pa nga sabi, higit pa dun sa kanilang pwedeng makuha. Pero ano pong ginawa ni Jesus? Nung nagkaroon po sila ng born again experience, their lives will never be the same. Kung ikukwento ko po sa inyo, pero hindi ko na po babanggitin, lahat po ng disciples si Jesus, except Judas, lahat sila tumodo kay Lord. Amen. At sila po ay nagkaroon ng iba't ibang kamatayan. Actually, most of them, brutal yung kamatayan. Bakit po nila nagawa yun? Because they are born again. They understood that their lives belongs to the Lord. At ang kanilang buhay ay hindi lang po belongs to the Lord, belongs to the people na nakakasalamuha po namin. Alam po ba, yung buhay ng bawat isa atin, meron pong impact. Yes. Yung katabi mo na yan, may impact ka. Tama? Your life has an impact. Sa social media mo pa lang, may impact ka na po. What you post, yun po yung tatatak sa akin. Yun po yung re-register sa kanilang puso. Kaya po kung ano yung sinashare natin, when we share godliness, marami po makikilala. Kaya po, born again, puntahan po natin tong John chapter 3, verse 1. Okay. Sabi po dito sa ating verse 1, John chapter 3, now there was a Pharisees, a man named Nicodemus. Sa mga may Bible po, pwede niyo pong sundan. Meron din po tayo sa ating monitor. A man named Nicodemus, who was a member of Jewish ruling council. Yan po si Nicodemus. Yung pong verse 1 na yan, ang pinapatungkalan ay si Nicodemus ay isa po siyang Pharisee. Pastor, ano po yung Pharisee na yan? Sabi dyan, the word Pharisee comes from Aramaic term, meaning separated ones. Historically, they were an influential Jewish social movement and religious party during the Second Temple period. Yan po yung time ni Solomon, yung Second Temple. So, sabi dyan, tuloy ko lang po, no? Around 165 BCE, before Christ era, to 70 Christ era. Napakahaba, no? Itong Pharisee, sila daw po yung nag-rule. Sabi po dyan, today, the lowercase word Pharisees also use a noun to describe self-righteous, hypocritical person. So, naalala niyo po si Jesus, yung shinare po natin ng mga nakaraan. Yung pagpasok niya ng Jerusalem, yun na po yung tinawag niya yung, di ba, ginawang marketplace yung temple na hindi dapat. Ginawang bentahan ng kung ano-ano, bahay-sambahan ni Lord yan. Tapos po nakabangga niya, yung palang yun, alam mo ba, pag nagtsatsyangge ka, sino po dito nagtsatsyangge? Sideline lang, no? Tapos pag pumunta ka rito, ay, mas mura ron. Grabe, punta ka ron. May mas magandang chinelas, punta tayo. Alam po ba, isa lang may-ari niya? Yes. Kala nyo, Yung bang, ay, doon, para matulungan natin si ate. Paporsyento naman talaga siya.
Pero bottom line, isa lang may-ari na. Kung maaaring tatlo, di ba, sosyo sila. Pag nilibot mo yan, may nagmamay-ari pa. Yes. Alam niyo po ba, itong marketplace, itong pinagtataob ni Jesus, yung mga kalapating may presyo, pinakawalan ni Jesus, meron palang nagmamay-ari. Kumbaga sa ating panahon, may nabangga siyang sindikato. Yan. May binangga si Jesus. Alam niya naman yon. Kasi ang goal nga ni Jesus, mabuisit sa kanya ng mga tao. At isa na po dyan yung Pharisee sa kanyang tinamaan. Kaya si Jesus, ang kanyang irritation, Pharisees. Yan po yung mga banal-banalan, pero hindi talaga banal. Ang sakit na, no? Kristyanuhan, pero hindi Kristyano. Mahal si Lord, pero hindi pala mahal si Lord. So, lalo sa panahon natin ngayon, Yes. nakakalungkot maisipin, nabibili ang pananampalataya. Tama. Depresyon ka na ng mundong to. Huwag mo lang i-preach si Lord. Huwag ka lang tumindig dyan sa pinaglalaban mo. Nakakalungkot po. So, itong si Nicodemus, isa siyang Pharisees, at kahit matino kang tao, basta nabibilong ka ron, yun na yung brand mo. Kahit police po, di ba? Hindi na, ako naniniwala akong dami pa rin okay na police. Yes. May mababait, matitino, tapos mahal na mahal ang trabaho. Pero dahil nga ang daming pulis na pasaway, parang kasama na sila ron. So, ganun din po sa ating tinutukoy. Si Nicodemus, sino kaya tong tao to? Si Nicodemus, isa siyang Pharisees, at alam niyo po ba, hindi lang siya basta Pharisee, siya rin po ay kabilang sa isang tinatawag na Sanhedrin. Yan, malalim po ang Bible, pero unti-unti po natin yung pinapaliwanag. And Sanhedrin, sabi po dyan, was the supreme legal, judicial, and religious council of the Jewish people in an ancient Israel. The word comes Greek term meaning council or sitting together. Function during the Hellenistic, Roman, and Byzantine periods until it faded in the 5th century. Great Sanhedrin, the Supreme Court in Jerusalem, made up of 71 members. Ilan daw? 71 lang. Kung sa panahon po natin ngayon, yan po ay yung Supreme Court. Yan, Supreme Court. Ilan lang po yung sa Supreme Court na, pero powerful yung kanilang agency. Hindi ako sure, pero ka-level nila yung Pangulo. When it comes to decision making, ganyang kataas yung kanilang power. And to make the long story short, powerful po itong mamang to. Hindi siya basta-bastang ordinaryong tao na pumunta kay Jesus. Kasi sabi rito ng verse 1, si Nicodemus, yan, nasa verse 2 pala, he came to Jesus at night. Itong makapangyarihang taong to, pumunta kay Jesus. Lumapit sa kanya. He came to Jesus in verse 2, sabi niya, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform these signs you are doing if God were not with you. Dito pa lang po sa unang statement, napakalinaw na si Nicodemus ino-honor yung pagka-Diyos ni Jesus. Napakalinaw na meron siyang ano pong pinaka-ibang term ba dyan? Honoring. Yan. Bukod sa kinikilala niya, ginagalang pa niya. Maingat itong si Nicodemus. Bagamat meron siyang kapangyarihan, pero curious siya. Sino po ditong minsan curious ka? Tama? Lalo po pagdating kay Lord, ang ganda po kasi pag kay Lord ka curious, Yes. magpapakilala siya sa'yo. Amen. Yung akala mo, yan na si Lord, pero hindi pa. Yung bang akala mo, si Lord, hindi ka napapakinggan, akala mo lang. Pero si Lord, gusto niya lalong magpakilala sa'yo. Amen. Gusto niyo po bang makilala palala si Lord? Yes. The more na gusto mo siyang kilalanin, magpapakilala siya. Pero kailangan puntahan mo siya. Yes. Kailangan hanapin mo si Lord. Yes. Imagine mo tong mamang to, siya pa yung pumunta kay Jesus. Sabi niya, alam namin, Panginoon ka.
at ikaw yung nag-perform ng mga milagro. Hindi kayang gawin ng ordinaryo yan nang hindi siya sinasamahan ng Diyos. Ganyan po ang binanggit niya kay Nicodemus. Ang sabi po ng verse 3, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Ito pong binanggit ni Jesus kay Nicodemus ay maaaring pag hindi ka born again, parable sa ito. Sabi niya, maliban ng isang taong ipanganak ulit, hindi niya makikita ang kaharian ng Lord. Paghahari, ang tinutukoy po na rito ay salvation. Pero sabi niya kay Nicodemus, maliban na ang isang taong ipanganak muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Panginoon. Ang sabi po ng verse 4, "How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked. Sino po ditong natanong-tanong mo rin sa'yo dati yan? Lalo hindi pa tayo born again. Born again, ipanganak ulit. Tapos nung nabasa mo pa ito, paano yun ipapanganak ka ulit? Tama? Pag sabi born again, ako po, ayun yung lagi kong inire-repent kay Lord dati. Kasi sabi ko, born again. Diba? Babalik ka kay mama mo. Papanganak ka ulit. Si Nicodemo, logically operated. Totoo po ba ang tao limited? Yes. Totoo naman po, kahit nga until ngayon, kahit Kristiyano tayo, may mga bagay sa buhay natin na very limited. Yes. Yung bang kaya mo lang paniwalaan, syempre yung kita mo lang. Kaya nga to see is to believe. Hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita. Pero kay Lord, di ba? Kailangan mong maniwala muna bago mo nakita. So, itong binanggit ni Jesus ay isang parable kay Nicodem. Sa buhay po natin, sa lahat po ng ginagawa natin, lalo't ikaw, Kristiyano, dapat po bigyan mo ng pagkakataon si Lord kumilos sa iyong buhay. Amen. Every time the servant of God speak about faith, dapat po paniwalaan mo yan. Yes. Na mangyayari sa ito. Di ba, minsan may binabanggit sa atin ang hirap paniwalaan. Asenso ka. Nakailang try na ako, pastor eh. Posiblihan. Gaganda buhay mo, di ba? Yung anak mo makakatapos, ikaw mismo estudyante, makakagraduate ka ng college. Pastor, lagi nga bagsak eh. Logic. Yeah. Laging hanggang doon ka lang sa kaya mo. Yung business mo, papatok yan. Pastor, nakailang business na nga ako. Laging close, open. Close, open. Wala talaga, basta. Bakit? Logic. Tama? Yung kaya mo lang isipin hanggang doon lang. Pastor, yung pamilya ko, ginawa na natin. Pinag-pray na natin lahat. In-invite ko naman. Ayaw talaga nila sumama. Logic, yeah. Hanggang doon lang yung kaya mong paniwalaan. Pero what if, paniwalaan mo si Lord ng buo? Yes. What if yung paniniwala mo kay Lord, tagos hanggang yung physical level mo, papalampasin mo hanggang spiritual realm. Ano po ba lahat ng bagay nangyayari in spiritual realm? Yes. Kaya hanggat hindi pumapasok doon ng iyong pananampalataya, hindi talaga mangyayari in physical. Tama po? Kailangan ng matinding pananampalataya para mangyari, mabulabog mo yung spiritual realm. Yung bang, ang mga pagpapala ni Lord, sabi kasi ng Bible yan eh, nasa himpapawid. Yung iyong mga prayers, naandyan na yan. Inaantay na lang ni Lord, kumunik ka. Yes. Hindi natin nakikita, pero alam niyo po ba, napakaraming frequency sa himpapawid natin. Kaya nga yung cellphone mo, di ba? Pag nag-chat ka, pupunta yan ng ibang lugar. Pupunta na ibang bansa. Di ba? Dati po, paano ka makipag-communicate sa mahal mo sa buhay pag nasa ibang bansa? Letter. Sulat. Iyak-iyak ka pa, no? Voice Sino tape. po dito nag-abroad na yan? Mama ko kasi nag-abroad yan eh. Yan, voice tape. Doon na siya iiyak hanggang matapos yung voice tape. Kami, umiyak din kami sa radyo. Tapos isa-isa babanggitin yung pangalan mo. Ano? Yes. Junior kasi pala ako. Ngayon, nadulas pa ako.
Anong gusto mo, anak? Bata pa po. Isang sakong text o isang bike? Sabi niya. Ako, ang daming text nun ah. Yung sa bata po. Isang sako. Ay ko, bike na lang. Pag uwi po niya, siyempre, di pa naman po ako born again. Pagkapasaway po ako, isisigang ko yung text mo. Yan. Papakain ko sa'yo. Everyone, siyempre, mga bata, di ba? Parang panakot. Pero ganun dati ang communication. Yes. Pero ngayon dahil sa social media, minsan yung anak mo, no, si Tita Norlin, pagdating pa lang ng anak mo ron, dito na ako Yes. Video call pa, no? Bakit? Frequency. Yung message mo, pupunta ron. Direct. Bakit? Siya yung sender mo eh. Alam niyo po ba, in spiritual realm, ang mga pagpapala, nandyan na. Yes. Parang mga parcel lang po yan. Chine-check na lang ni Lord kung naka-address na sa'yo. Yes. And our address is our faith to Him. Amen. Kamusta kaya yung pananampalataya natin? Bumabasag kaya ng paderyan? Bumabasag kaya ng physical limit yan? Ako po literal kagabi, talagang sabi ko malabo talaga. In my logic malabo magka-Sunday bukas. Kung meron man, kami-kami lang talaga, magpe-pray lang talaga tayo ng ilang leaders. Pero true enough, no? Dahil nga binabasag mo yung spiritual realm, Yes. doon mo mapapakilas. Everything happen, tandaan niyo po ito, spiritual realm bago mangyari sa physical realm. Kaya po kung kinilay mo na ang kagalingan ng spiritual realm, magmamanifest na lang. Kung kinilay mo na yung pag-asenso sa buhay, automatically magpo-flow na po yan. Kung kinilay na po natin yung expansion ng church, susunod na po yan. Amen? Magugulat ka na lang. Bakit? Nangyari na yung spiritual realm. Kaya nga lagi tanong ni Bishop, nakita mo na ba sa iyong spiritual realm? Opo. O, mangyayari yan. Pag hindi pa, mag-pray ka pa. Sabihin siya ni Pastor Eric ni Bishop, mag-pray ka pa, hindi mo pala nakikita. Kaya we need to fight in the spirit. Yes. Ipaglaban mo. Sabi mo sa katabi mo, ipaglaban mo. Kailangan mong makita ang gustong ipakita ni Lord. Amen. Ako po, sa bilang inyong lingkod, challenge po sa akin yan. Makita nyo ang nakita ko. Yes. Nung inopen ko kay nanay yun, kabang-kaba ako. Habang namamasyal ang kanyang mga anak, hindi ko sasamantalayin ko natin si nanay. Katabi ko siya sa park. Shinare ko na sa kanya. At sabi ko, ito yung ugat ng pamilya nila eh. Pag na-share ko sa kanya to, madali na to. Kaya nung umuwi si nanay, punta kami sa Transient po Batagan. Yun, yung gabi na yun, inopen natin yung vision. Ganun pala manligaw, nakakaba. Pero nanligaw na po ako before Pero ibig ko sabihin yung experience. Ito nakakaba. I-open mo sa kanila lahat. Pagtatapat mo, no? And sabi nila, yes, yan. Sarap sagutin, no? And the rest is history. Maring nung nag-go sila, wala pa rin, blurred. Totoo naman, di ba? Sabi nga nila, paano mangyayari? Di ba? Batang pastor yan, anong mangyayari sa simbahan pag ganyan? Pero, yun po yung aking pinagpapasalamat because in spiritual realm, nag-manifest na siya. Amen. Kiniling na natin, pinaglaban na natin doon. Kaya po nung ginawa na natin, nag-result na lang siya. Amen. Kaya po ang ginagawa natin na to is just a result Yes. ng ating spiritual journey kay Lord. Ng spiritual relationship natin kay Lord. So, we need to fight in the spirit. Yes. Kaya po sa bawat isa sa atin, we encourage, mag-pray po tayo. Yes. Manalangin, basagin niyo po sa panalangin yung mga imposible. Amen. Doon niyo po ipaglaban. Bakit si Nicodemo, yun lang yung kaya niyang tignan. Yung kaya tignan ng mata. Hindi yung spiritual eye. Yung spiritual eye mo na yun, may mga kaya pa yung tignan. Amen. Amen po? At pag nakita mo na yan, mangyayari na po yan. Magmamanifest na lang po. Sino po ditong may natutunan? Amen. Verse 4. Ito na yung mangyayari kung paano ang isang tao pag walang mata ng ating Panginoon. Wala siyang spiritual eye. Sabi ng verse 4, how can someone be born when they are old? Kung malaki na siya, paano pa siya ulit papanganak? Sabi ni Nicodemus. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Napaka-imposible bumalik pa siya sa magulang niya para ipanganak ulit. Pero hindi naman po yung tinutukoy ni Lord. Tama? Hindi naman po. Kasi sabi ng verse 5,
Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter," ito na po, binanggit na ni Lord, "in the kingdom of God unless they are born of water and in the Spirit." Verse 5, yan, sabi po ng verse 5. Hindi ka makakapasok sa kaharian ni Lord, or sa madaling sabi, hindi ka magkakaroon ng eternal life kung ikaw ay hindi ipapanganak sa tubig at sa Espiritu. Kaya nga yung baptism, naalala niyo pa yung baptism natin? Yes po. You are born in the water. Mm. Pero hindi yung garantiya na ikaw ay maligtas. But it is part ng iyong pong journey through your salvation. Tama po? Parte ng iyong salvation dahil nga it is part of command of the Lord. Kailangan mo mapanganak sa tubig. Kaya po nung sinasabi ng Bible, yung iyong paglubog doon ay paglilibing. Yes. Kasi nga ipapanganak ka sa bagong ikaw. Yes. Bagong ugali. Bagong pamumuhay. So, masusundan pa po yung ating mga baptism na yan. Sa mga bago po natin. Yan. So, praise be to God. Sige po. Kailangan po natin yan. And then secondly, yung pong born in the Spirit. Kailangan mo maipanganak sa Spirit. Kaya po, kasama dyan, yung ating mga encounter, yung process. Because it is part of your born again journey. Yes. Hindi po, pag tinanggap mo si Lord, okay na. Mm. By faith, yes, we claim, tama? At the moment you accept Jesus, salvation is in you. Pero yung journey mo na yan, yan ang magpo-prove that you have a born-again experience. Amen. Talaga bang tinanggap mo si Lord? Mari talagang maraming umuo kay Lord, pero yung journey, yun yung nag-reveal. Yes. Pastor, bakit ganun? Yung pagdating ng dulo, sumablay siya. Maring on his journey. Tama? Maraming factor si Lord na pinapagawa, hindi niya na nagawa. Ganun po ang buhay Kristiyano. Lalakad ka talaga. Hindi pwedeng hindi ka lumakad Yes. sa journey of faith. Hindi pwedeng hindi ka lumakad sa gawain ng simbahan kasi mismong si Lord ang nagtalaga po niya. Amen. Liban na lang kung lumalabas ang isang simbahan dun sa talagang standard ng Bible. Sad to say, no? There are many churches, wala na po sila ron sa biblical standard. Yung biblical standard, pag sinabing biblical standard, biblical principle. Yung pong anong sinasabi ng Bible, yun dapat po ang ginagawa. So marami pong simbahan, lumabas na po roon. Marami namang simbahan, kulang pa sa kanilang paggawa sa kalooban nila. Hindi man sila sumobra, kulang pa. At ako po excited, dito po sa ating ginagawa na to, dito po tayo lalakad. Amen. At yun po yung number 1 lagi na bilin ni Bishop. Nalakaran natin yung pong sinasabi talaga ng Bible. Yes. Mabuhay doon po sa plano ni Lord. Hindi po sa plano ng lingkod, kundi po doon sa plano ng Lord sa pamamagitan po ng mga lingkod ni Lord. So, lagi lang po tayong sumama sa mga gawain ng simbahan sapagkat your born-again experience develops. Tama? Yung dating once a month ka magsimba, ngayon nakakadalawa ka na sa isang buwan. Praise God yun, no? Yung dating di-devotion ka, di ba? Lumalalim ka na ngayon. Yung bang yung nakikita mo sa Bible, hindi na siya ordinaryong letter lang. Tama? Minsan nakakatamad magbasa. Pag yung nababasa mo lang, parang normal lang na ano. Alam ko na to eh. Pero yung lalim ng binabanggit ng Bible, nahuhukay na siya, nagsasalita na siya sa puso mo. Congratulations po. So yung paglalim mo kay Lord, personal. Sabi mo ulit sa tabi mo, personal. Personal. Sarap makinig ng word, no? Yes. Maganda yung panahon natin. So, verse 6 yan. Sabi po ng verse 6, flesh give birth to the flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. Yung daw laman ay magbibigay kapanganakan sa laman. Lahat po tayo pinanganak sa laman, tama?
Produkto po tayo ng ating magulang. Yes. Kahit sabihin pang ikaw ay napulot sa ilalim ng taxi. Mga batang 90s, yan, panakot sa atin. Ngayon po, ano pong uso ngayon? Kay nanay daw, tayo ng kalabaw. Nabutan ka rin pala. Pag nagkasugat ka, may lalabas dyan na kalabaw. May lalabas na tren. Iyak na. Bakit laman? Tama po. Pinanganak in the flesh. But the Spirit gives birth to the Spirit. Ayun ang hindi kaya ng tao. Yes. Ang ipanganak kasi Espiritu. Maaring in the flesh, magulang. Pero in the Spirit, si Lord lang po kayang gumawa niyo. Amen. At isa po sa pinakamasarap na parte ng buhay natin ay maranasan niyo po ito. Ng bawat isa po sa atin. Yung pong kapanganakan sa Espiritu. Maaring nung tinanggap mo si Lord, hindi ka pa pinanganak talaga in Spirit, pero sa journey mo kay Lord, kakasunod mo kay Lord, doon ka na lumalim. Doon ka na na-develop. Tama po? Yes. Kaya nga sabi ng Bible, may nauunang nauli at may nauling nauna. Yan po yung ating status sa ating pong buhay spiritual. Kaya madali mo malalaman yung mga taong eto matured na kay Lord. At yung medyo kailangan pa nila si Lord. At lahat naman tayo, kahit kaya mo na, kailangan mo pa rin si Lord. Yes. Lagi natin kailangan si Lord. Amen. So, born in the Spirit. Mahal mo na raw yung mga bagay patungkol kay Lord. Amen. Yung bang pagdating sa spiritual thing, gusto mo siya. Pag ina-announce yan, excited ka. Di ba? Yes. Yung bang, eto meron tayong gantong gawain. Ay wow, excited ako dyan. So malalaman mo, ano na to, pinanganak ta ng spiritual. Excited na to. Pero we don't judge, kaya natin binabanggit, yung level of faith, mabababa pa. Bakit? Journey pa po ni Lord. Amen. At yung journey ni Lord na, hindi naman yung pag sinabing bago ka lang mananampalataya. Yes. Kahit matagal ka na, minsan yung faith mo, no, yung spiritual level mo, medyo pinapalakas ko pa eh. Pasensya ka na. Okay na po yun. So, bakit? Nasa journey po tayo. So, ganun po yung ating ginagawa. Lumalakad tayo sa buhay kabanalan. Hindi po ito madali. Tama po ba? Yes. At bilang yung pong lingkod, hindi rin madali ito dahil kayo po ay may personal na buhay. May utak po kayo na personal. Tama? Hindi ko kayang kontrolin yan. Pero this is the challenge na ang iyong pong lingkod, may connect po kayo in spiritual. May connect po kayo sa ating Panginoon. And we are so much blessed sapagkat may nangyayari po sa simbahan nila. Amen. Dumadami na po yung nananalangin. Dumadami na po yung sumusuporta. Sige po, bigyan natin ng the best na po sa inyo. Ang sabi po ng verse 7, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Huwag kang mabigla. Binabanggit ko sa ito. Kay Tita Evelyn, no? Kristyano po kayo o ngayon lang po kayo napasyal sa ganito po? Matagal na rin. Wow, congratulations po, ha? So, maaaring nire-refresh ka po ni Lord, na? So, sa atin po, sabi rito, huwag tayong mabigla. Huwag kang mabigla sa mga bagay na sinasabi ko that you must be born again. Verse 8, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is written, everyone born in the Spirit. Hindi mo alam kung ikaw madadapuan. Tama? Yung tinanggap natin si Lord, yung si Lord ay nagpakilala sa atin, hindi naman natin alam na yun na yung araw ng ating pagkilala sa Kanya. Tama po? Yung aking pong binabanggit, ako po ay ilang beses in-invite, ayoko po talaga. Una, ang aking prinsipyo, hindi naman po ako Kristyano dyan. Hindi po ako, ang aking pananampalataya, dito lang po ako. Ako ay sarado, kandado. Favorite nating word na. Hindi nyo kayang buksan to. Tinapo ko na yung susi sa dagat. Wala na. Pero,
nung naunawaan ko po ito, okay. Yung palang pagiging born again, hindi po pala siya religion. Yes. But it is experience. A personal relationship with Jesus. Yes. And it is journey. Journey po itong pakikipagrelasyon mo kay Lord. Kaya po, sa bawat isa po na nandito, lumalakad tayo sa buhay kabanalan. Kaya huwag kang malulungkot. Kasi may mga nagtatanong din po sa akin Pastor, paano yung pag nagkakamali? Wala ba yung pagka-born again mo nun? Minsan alam mo namang mali, ginawa mo pa rin. Hindi na ba ako born again ng pastor? Hindi naman po. Kasi nga nasa proseso ka. Tama? Ikaw ay born again, pero you are under process. Ang buhay mo, habang nandito po tayo, inaayos pa rin ni Lord. Kung ikaw ay ganap na, ibig sabihin po, wala nang aayusin sa'yo, Pastor, parang perfect ko na ngayon. Di ba? Wala pa naman po nag-open sa akin yan. Baka may mag-chat Yung bang ikaw ay ganap na, Pastor, parang ganap na ako. Hallelujah. Praise the Lord. Natapon po ang pastor, napapawa. Amen. Pag ikaw ay ganap na, kukuhain ka na ni Lord. Gagayt pa kita, gusto mo. Tara, samahan na kita kay Lord. Ihatid na kita kay Lord. Bakit? Ganap ka na Lahat ng ganap, uuwi na kay Lord. Sino pong ganap na? Wala pa. Wala, pastor. Yan. So, naunawaan niyo po? Yes. Kaya, God allows us still na nagkakamali ka pa rin. Yes. Kasi ayaw kanyang magmalaki. In fact, dyan sumablay si Satanas. Di ba? Kaya may mga bagay na imperfection sa buhay natin. Kasi nga po, para tayo ay mabuhay na may pagpapakumbaba. Amen. Kasi once you are humble, the more na magsasubmit ka sa kalooban ni Lord. Tama? Yun namang mga sumusunod sa Bible, yung mga humble po yan Yes. Bakit? Alam natin, kaya tayo sumusunod sa salita ng Diyos, hindi natin kaya. Form of humility po ba yan? Yes. Humility yan. Hindi namin kaya, Lord, kaya nagsasubmit kami sa Lord. Gusto namin magpasakop sa iyo. Amen. Si Nicodemus, it is a challenging position po ng kanyang kalalagayan. Meron siyang sariling paniniwala, which is ang paniniwala nila, hindi naman mali. Tama naman yung kanilang pananaw. Kasi ang kanilang pinaniniwalaan, yung pong turo ni Moses, which is the word of the Lord din naman po. Pero kulang. Yung pong pinangahawakan nilang aral ni Lord, yan po yung 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yan pong 5 books of the Bible, si Moses po ang sumulat niya. Kaya yun yung kanilang pinangahawakan na alam nila personal na word ni Lord. Pero it is a challenging also para sa isang aral na or may alam na para maniwala kay Lord. Darating po sa buhay natin, yung shesharan mo, may alam na. Minsan yung shesharan mo, mas mataas yung value sa'yo. Kaya po isang magandang pagkakataon po ito, na bawat isa po sa atin, pataasin natin yung value natin. Para pag ikaw ay nag-share, madali kang pakinggan. Sometimes people listen first, hindi dun sa sinasabi mo, kung sino ka. Sa kung sino ka muna. Ito pong nagsasalita sa akin na to, ano kaya narating nito sa buhay. Hindi po yung narating logically, ibig sabihin yung mga, ito mataas ang posisyon, di po. Maaaring yung iyong value. Kamusta ka? Yung pong nagawa mo sa tao. Madali po mag-share sa tao pag may nagawa ka na sa kanya. Tama? Na-bless mo na siya. Nagawa mo na yung iabutin yung kanyang kapangailangan. So, ito pong si Jesus, yun po yung kanyang ginagawa. He is trying to reach Nicodemus. Pagkakataon na yun, lumapit na, di ba? Sabi nga nung nakasabihan, palay na yung lumapit. Di ba? Sa negative side, pangit yun, no? Pero itong sa pagkakataon na to, Kristiyano na, or opportunity na, yung lumalapit para magkaroon siya ng born again spirits. Corner na siya rito. Tama po? Kaya si Jesus, ginarap niya po yung pagkakataon para itong si Nicodemus ay ma-born again.
Kagaya ng binabanggit po niya, ng isang hangin na hindi mo alam kung saan pumupunta. Ganun din po ang experience once you experience our Lord. Hindi mo alam kung sinong dadapuan ng salvation. Yes. Hindi mo alam yung iyo pong pinagpe-pray na tao, isa po pala siyang gagamitin ni Lord sa pangmalakihan. Hindi natin alam yung mga nasa abroad po na sinishare mo lang ng link. Yung time will come, kausapin sila ni Lord. Yes. Na sila pala, hindi lang nila alam saan sila mag-invest. Pwede ba kami mag-invest dyan sa church nyo dyan? Tama po? So, manatili lang po tayo doon po sa pag-share ng kabutihan nila. And once the Lord touch them, si Lord na po yung magbabago. Hindi po tayo nagbabago si Lord po. Kaya po huwag tayong magsasawa na mag-share po ng gospel. Verse 9, how can this be? Nicodemus asked. Verse 10, you're our Israel teacher, said Jesus. And do you not understand these things? Teacher ka pa naman, diba? Aral ka pa naman, pero hindi mo to alam. Dapat alam mo. Alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, marami na pong nagpastor, pero hindi talaga dapat sila pastor. Kagaya po ng atin sa ito po malaking issue to sa government, no? Lalo sa Senado, no? Maraming nagsenado, pero wala silang background ng batas. Kaya challenging sa kanila. Hindi naman natin ginajudge yung mga nakaupo na hindi lawyer, pero malaking challenge sa kanila. Bakit? Hindi naman sila lawyer. Kaya ang hirap sa kanila, siguro nag-google yun, sigurado. Diba? Bakit? Nagre-research, nag-encyclopedia, or pumupunta sa mga library na pang-lawyer. Ngayon pa lang sila nag-aaral. Pero dito rin po sa ating ginagawa, yung calling ni Lord ay hindi po para sa lahat. Example po sa pastor, hindi po lahat pastor. May calling po para sa intercession. Yes. May calling po para mag-evangelize. So marami tayong pwedeng paglagyan ni Lord. So, yun po yung problema. Maaaring kagaya ni Nicodemus, aral siya, pero hindi siya para doon. Maraming nasa kalalagayan niya, pero hindi ka naman talaga para doon. So, nakakalungkot po yan. Yun po yung ating pag-pray lagi. Lord, saan mo ako talaga gagamitin? What is my purpose? Pag-pray niyo po kay Lord yan. Alam po, once nailagi mong prayer kay Lord yan, dadaling ka niya. Kalooban mo talaga ba ako, Lord, ng mga ibang bansa? Kalooban mo ba talaga ako, Lord, sa business na to? Alam niyo po, once nakalooban ni Lord, magmamanifest na lang po yan. Excited po ba kayo, Lord? Amen. Kaya po, huwag ka malulungkot sa iyong kalalagayan ngayon. Lalagyan ka po ni Lord ng purpose at yun po yung kailangan natin i-serve. Bigyan nga po natin ng the best clap si Lord para po sa bawat isa po sa atin na meron pong purpose in life. Si Nicodemo, verse ano na po tayo? 11. Yeah. Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen. But still, you people do not accept our testimony. Pinapakita na nga namin, sinasabi na nga namin, sabi ni Jesus, pero hindi ka pa rin naniniwala. Paano pa kaya sa mga ibang bagay, kagaya nito na binabanggit namin, maniniwala ka pa ba? Ulitin ko po, dito naman po tayo, no? Ulitin ko lang po, napakaganda po itong verse 11. Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify what we have seen. Kaya po, sa bawat isa po sa atin, kaya ka nilalagyan ng kwento ni Lord para i-share mo po. Yes. You have a test in many so that you have testimony. Ang mga pinagdadaanan po natin na yan, pinapadaan ka ni Lord, intentional, para yung pananampalataya mo mag-level up. Tapos kikilusan ka ni Lord. But the bottom line, the purpose of that is to share the goodness of God. I-testify. Sinasabi po rito ni Lord, nagsasalita kami sa aming nakita, nasaksihan, at naranasan. Sino po dito handa mong i-share yung iyong nasaksihan, naranasan?
Amen. naramdaman. Huwag po kayo mahiya. Baka yung simpleng pag-share mo lang ng buhay mo, wala ka pang binabanggit na verse, may mga naliligtas na po. Amen. Testimony mo pa lang, nagbubukas na ng pintuan ng langit. Amen. Ibang ang sarap tanggapin si Lord, yung nagkwento ka pala. Or, sa kwento pa lang natin, ayaw na nilang kilalanin si Lord. Grabe, no? Kaya po, our mouth is very vital, very important. Yes. Kung anong sinasabi natin, nagtuturo po yan sa tao. So, si Jesus, yan po yung kanyang binanggit. Verse 12, I have spoken to you unearthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak heavenly things? Tama naman po. Earthly things na ngayon binabanggit ko, hindi ka pa convinced. Paano pa pag nagkwenta pa ako ng panglaban? Alam po ba, ang tao, never niya maintindihan ang kaharian ni Lord. Ako po, kahit po ako nandito na sa level ng ipong panawagan ni Lord, hindi ko pa rin ma-internalize ng sobrang langit or ang kingdom ni Lord. Kaya po si Jesus, nung nandito po siya, ang kanyang ginagamit ay mga parable stories. What is parable? Yun daw pong earthly story with heavenly meaning. Gagamit si Lord ng illustration para maunawaan mo ang langit. Kasi nga kahit anong kwento niya, banggitin niya ang mga patungkol sa langit, hindi natin maunawaan. And maybe Nicodemus, minsan naging tayo yan. Tama? Binabanggit sa atin, maganda sa langit. Ang tanong natin, gaano kaganda? Wala naman tayong idea. Di ba? Ang buhay doon, puro pagsamba. Paano natin masasabi? Dito nga, tinatamad tayo sumamba. Di ba? Sabi ng Bible, puro hallelujah doon sa langit. Parang nakakapagod naman yun, puro hallelujah tayo. Hindi naman po. Meron naman tayong buhay doon sa langit. May gagawin po tayo ron. Hindi lang po puro taas kamay kayo. Maring hindi natin maunawa, ma-comprehend. Tawag niya ma-comprehend. Hindi kayang bitbitin ng utak mo yung laman ng karya ni Lord. Pero dapat, ang pakiusap ni Lord, dito pa lang sana maniwala ka na sa akin. Sino po dito kahit nasa lupa pa tayo, convince ka na totoo si Lord. Amen. Convince ka na may langit. Amen. Paano pag may pilosopo? Paano pag wala? Ang sarap sabihin sa kanya, paano pag meron? Sabihin sa'yo, paano pag wala nga? Paano pag meron niya? Di magkaalaman na lang sa dulo. Tama? Ako, meron o wala, at least, maniniwala ako. Paano kung meron ulit? Ikaw naniwala kung wala, paano kung meron sa dulo? Tama po? Nagigets niyo po? That's why we need to fight for our loved ones. Yes. Una po nating ministry, pamilya. Sila lang po yung una may goal. I-journey mo po sila. Second thing, yung mga circle of friends na mahal mo. Malalapit sa'yo, kaibigan, kaklase, katrabaho. Bago tayo lumayo. So, ganun po kahalaga na bago mabuksan ang mata ng tao spiritual, mabuksan muna sila yung physical. Yung puso nila bago bumukas yan para kay Lord, bubukas muna yun sa atin. Ano kaya yung mahalagang magawa natin sa Kanya para bumukas ang puso ng tao kay Lord? Tama po? No, tayo po lahat na win, no? Pero naniniwala po kung bago natin tanggapin si Lord, na-bless muna tayo sa taong nag-win sa atin. Tama po? So, ganun kahalaga kay Jesus na abutin tong si Nicodemo. Sabi po ng verse 13, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Walang kaya daw makit sa langit maliban dun sa bumaba. Hindi pwedeng ikwento ni Jesus ang langit kung hindi naman siya galing doon. Invento tawag doon. Tama, marami nag-iimbento. Maraming taong yumayabang. Bakit? Nakaka-imbento sila. Pero alam niyo po ba, yung invento, it is from something into something. Tama, kaya naman na-invento ang bagay. Kagaya po ng electric pan, na-invento yan kasi meron na siyang may tanso, merong mga parts dyan na nag-exist naman na talaga. Tama, pero yung creation from nothing into something, wala talagang electric pan. Yung nag-invento, mayroon na siyang
puhunan. Meron na siyang piyesa. Pero yung creation, wala. From nothing into something. So si Jesus, binabanggit niya, galing siya sa taas. Hindi pwedeng magkwento yung galing sa taas or na andito na hindi pa siya galing doon. Tama po? Hindi niya kayang i-testify yan. Pero si Jesus, siya na po ang nagsabi, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven. Verse 14, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Ang kwento po nito, kaya nabanggit po niya na si Moses, sabi kasi diyan, just as Moses lifted up the snake in the wilderness. Naalala niyo po yung kwento na yan? So yung naglalakbay po sila sa wilderness, dahil nga ang tao mga pasaway, tama? Gagawa ng mabuti, gagawa ng masama, tapos mapapahamak, hihingin tawad kay Lord. Si Lord naman, mabuti, papatawarin ka. Magsisisi yung tao, papatawarin. Tapos yung tao naman, ganun na naman, babalik na naman sila sa dati na naman. Hanggang padalan sila ni Lord ng aas. Kapampangan. Aas. Tutuklawin ka ng aas. Ahas. So itong ahas na to, makamandag. Pero kung ano daw ang tumuklaw sa kanila, yun din yung gamot. Yes. Kaya si Moses, yung tinaas niya po yung tungkod na naging ahas. Tama po yung tungkod niya, nagiging ahas yun, di ba? So, tumingin ka lang daw doon, kung ikaw ay natuklaw, gagaling ka. So, itinaas yun, nandun yung pag-asa nila dun sa tungkod ni Moses. Kung wala yon, wala silang pag-asa. Mamamatay sila sa kanilang kamandag na ahas po ng tumuklaw sa kanila. Sabi po dyan, as the Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Sabi ko nga po last week, Old Testament is a mirror of the New Testament. Foreshadowing. Yung nangyayari sa Old Testament ay isang foreshadowing. Pinapakita dyan yung propesiya sa New Testament. Papapangyarihin ng New Testament yung binanggit sa Old Testament. Kung yung panahon ni Moses ang naitaas ay yung tukod, symbol of hope, symbol of salvation. Sabi po rito sa New Testament, maliban ng anak ng Diyos ay maitaas. The Son of Man. Ito po may mga tanong din dito, no? Kala ko ba Son of God, pero bakit Son of Man? Yan. Si Jesus, Son of God siya. Malinaw po na siya. Alam ko na-share na natin to. Son of God siya, di ba? Jesus himself. He is 100% God and 100% human. Kaya binanggit na Son of Man, kasi nga naandito siya sa mundong to that time, pure human. But he is also pure God. Malinaw po? Kailangan ma-declare na siya ay pure man so that yung pagliligtas niya ma-justify. Na meron talagang nagkatawang tao to save us. But ultimate purpose, yun nga po, siya ay anak ni Lord. Pag ito yung anak ng Diyos, maitaas, anak ng tao ay maitaas, yung salvation ay darating. Nangyari po ba yan? Yes. Na-lift up po ba yung Jesus na pinaniwalaan natin? Eh, lahat po nung tumingin sa cross ni Lord, in our generation right now, lahat po ng sumampalataya that Jesus died on the cross and Jesus raised from the grave. At naniniwala po tayo na mayroong pagliligtas si Lord. Alam niyo po ba yung kaligtasan na available sa atin? Hindi na po tayo kasama sa mapaporosahan. Sabi po ng verse 15, that everyone who believes may have eternal life. Eternal life in Him. And verse 16, this is the heart of the Bible. For God so loved the world. Sabay-sabay nga po tayo. For God God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. napaka-powerful po nitong verse na ito. Yes. Kasi po, this is the door of our salvation.
kung wala ito, kung hindi po ginawa ni Jesus ito, wala po tayong kaligtasan. Sabi po dyan that everyone who believes may have eternal life in Him. Sa mga nananampalataya. Ulitin ko po, magkaiba yung naniniwala sa nananampalataya. Yes. Naniniwala, alam mo lang na may Diyos. Mm. Pero yung nananampalataya, it is a born-again experience. It is a journey of faith na hanggang ngayon po, nilalakaran natin yan. Pastor, kailan matatapos yan? Hanggang matapos po ang ating buhay sa mundong ito. Yes. Born again is a faith journey until our lives ended in this world. Nagets niyo po? Yes. Kaya po, sabi ng verse 16, sapagkat ganun kamahal ng ating Panginoon ang buong mundo, that He gave His one and only Son. Pinaka, nag-iisa, one and only Son. Napakahirap po ibigay ng iisa. Yes. Tama po. Pag marami, okay lang. Pero pag iisa, hirap. Mm. Pero sabi rito, everyone who believes in Him. Sa bawat isang mananampalataya, hindi siya mapapahamak. Ulitin ko po, gaya ng ating binabagit kanina, ayaw ni Lord na may mapunta sa impyerno. Ayaw ni Lord na mapahamak tayo. Ayaw ni Lord na ikaw ay mahiwalay. Kasi po pag sinabing death, eternal separation. Mm. Dito po pwede ka manghina. Tama? Tama. Pwede ka manghina, hindi ka makapagsimba ng ilang buwan, Mm. lumayo ka sa gawain, napagod ka, halimbawa, o hindi ka naging okay sa simbahan. Pero may chance ka pa bumalik. Yes. Pwede ka mag-recommend, Lord, sorry po, gusto ko nang bumalik, gusto ko magsimula. At lahat naman tayo, produkto ng pagsisimula lang po, tama po? Yes. Pero dito po, eternal separation. Mm. Wala na pong balikan yan. Once na ang buhay natin matapos at walang personal na acceptance kay Lord, Mm. eternal separation. Habang buhay na pagkawalay kay Lord. At yung mga naligtas, sila po ang magkakasama. Meron pong malaking bangin na naghihiwalay. Yes. Tumawag ka man kay Lord, huli na. Mm. Kaya po ito yung magandang pagkakataon sa bawat isa po sa atin. We need to prove worthy of our calling. Lagi po sinasabi ni Pablo, patunayan natin na deserve natin ang ating panawagan. Yung pong salvation, assurance natin kay Lord. Mm. Bakit? Si Lord yung tumarabaho niyan. Yes. Hindi po tayo tumarabaho ng salvation, tama po? Yes. Hindi tayo ang nag-work para maligtas. Yes. Kaya ang kaligtasan, libre. Sabi mo sa katabi mo, libre. Libre. Sabi mo sa kanya, sigurado. Sigurado. Pero yung good life, sino pong gusto ng good life? Amen. Lord, yung masensong buhay, gusto ko po niyan. Ulitin ko po, sino gusto mo ng maginhawang buhay? Amen. Optional po yan. Yes. Trabaho mo po yan. Trabaho natin. Ang kaligtasan, ulitin ko po, sagot ni Lord yan. Pero yung good life, tayo po ang tatrabaho. But don't worry, God is with you. Sabi mo sa tabi mo, God is with you. God is with you. Gagabayan ka ni Lord. Sasamahan ka ni Lord. Pero kailangan mo dyan matinding effort. Yes. Ulitin ko po, balikan natin to. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Born again experience. Sino po ditong convinced ka that you are born again? Amen. Pag sinabi palang born again, lalakad ka na merong strong decision. Lalakad ako sa pananampalataya. Yes. Lalakad ako sa gusto mo, Lord. Tama? Lumakad man ako sa apoy. Diba? Hindi ako matutupo. Mm. Ay, mga lumang kanta na magaganda na. Dumaan man ako sa tulay. Tama? Yung tulay na yun, hindi mo sigurado. Pero kailangan mo ng tulay ng pananampalataya. Yes. Umulan man ng apoy, magsisimba ka pa kaya? Wait lang, basta. Pwede naman magdala ng payong ng pananampalataya. Yes. Ano po ibig natin sabihin? Lumakad tayo nakasama si Lord. Amen. Pwede po bigyan natin ng the best clap si Lord. At inanihan ko po kayo sa bawat isa po sa atin, tumayo po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Amen. Gusto ko pong mag-end dito. And it is a conclusion and a challenge sa bawat po isa sa atin. Sa bawat isa sa atin. Sabi po rito, ito po, okay. Let our daily actions
reflect our new identity. Pag sinabi mo new identity, it is the character of Christ in us. Sumasablay minsan, pero kailangan natin practicing po Yes. yung pagkakaroon ng Christ-like character. Christ-like character. Sabi rito, let our daily action reflects our new identity. It is not about earning God's love, but letting your life fit the grace you were given. Mahal na mahal po tayo ni Lord. Given po yon. At kaya po tayo gagawa ng mabuti para hindi mapukaw ang attention ni Lord. Gagawa po tayo ng magagandang bagay, sisikapin natin makasunod kay Lord, hindi po para makuha yung pag-ibig niya. Kasi nga po, sabi ng Romans 5:8, God's love us so much nung tayo pa po'y makasalanan. Mahal na po tayo ni Lord nung tayo makasalanan pa. While we were still sinners, Christ died for us. Kaya po wala tayong kayang gawin na makakapagpadagdag ng pag-ibig ni Lord sa atin. Pero may kaya tayong gawin na kung saan may papakita natin na meron tayong Diyos. Amen. Na kung saan kaya natin na magamit tayo ni Lord bilang instrumento ng kaligtasan Yes, na Lord. gusto niyang ibahagi sa mga tao. Maging open door po tayo ng kaligtasan ni Lord sa pamamagitan po ng ating buhay. Alam niyo po si Nicodemo, nung ating pong binanggit dito, na naghahanap kay Lord. Si Nicodemus po, nung si Jesus ay namatay na in a physical, siya po'y pinako na. Alam niyo po ba, isa po si Nicodemo sa tumulong para i-mummification si Jesus. Isa po siya sa nagmalasakit kay Jesus upang ayusin ang kanyang libing. At dito po, isa pong pagpapakita na si Nicodemo ay nagkaroon ng personal encounter kay Lord. Nagkaroon siya ng kaligtasan sa pag-recognize na si Jesus ay Panginoon. And Nicodemus became born again. Born again is not a religion. This is not a sect. Maring binabanggit natin, nire-declare natin na born again tayo. But born again is a lifestyle. Yes. Born again is decision na araw-araw nating buhay lalakaran natin ang pagsunod kay Lord. Amen. In season and out of season, we need to be prepared. Amen. Sabi po ng Bible na kailangan natin maging prepared season and out of season. Yes. Ang ating pong pananampalataya ay susubukin. Ang ating pong pag-ibig sa Kanya ay i-expose ni Lord. Sometimes, kagaya po ng mga trials, kagaya po nito. Kagaya po ng mga kalamidad, kagaya nito. Pero po, ang pagsuri ni Lord, hindi lang po yung nakarating tayo rito. Maybe you are in heart sa mga nasa online po. Maring nasa bahay ka, pero mahal mo si Lord. Nasa tahanan ka po, ikaw ay nanonood through online. Pero, merong decision, merong humadlang sa'yo, but your decision still, you love Jesus. Hindi ka po i-condemn ni Lord. Hindi po yung pagpunta mo rito ang dahilan Yes. para masabi na ikaw ay tunay na nagmamahal kay Lord. Yung pong puso natin na ina-examine ni Lord, yan po ang magsasabi kung ikaw ay devoted kay Lord. Yes. That's why do not condemn yourself. Huwag pong isipin na ikaw ay kulang pa sa pananampalataya, ikaw ay hindi mahal ni Lord. Mahal na mahal po tayo ni Lord. Kailangan po natin ipaglaban yung ating pong relasyon kay Lord. Yes. Our identity in Christ. We need to prove that we are worthy of our calling. Amen. Ayaw po natin na ang simbahan na Christ yung pinangalan, lumalakad ng taon pero walang nangyayari. Walang growth sa mga tao, walang growth sa buhay, walang growth sa sanctuary. Yes. Hindi po makatarungan yun. That's why we cry out, Lord. We humble ourselves to you right now. Amen. Lord, lahat po ng bawat isa sa amin na nandito, Lord, we cry out for your forgiveness. Yes, Lord.
Lord, patawarin po kami sa mga pagkakataon, Lord, na hindi po kami or kulang kami, Lord, sa pagtitiwala. Turuan niyo po kami na lumalim pa. Yes, Panginoon. Lord. Yes, Lord. Help us to have a born-again lifestyle. Born-again experience, Lord. Yes, Lord. Na palaging iniisip namin, Lord, ang iyong expansion, Lord. Yes, Ang iniisip namin, Lord, paano ma-advance ang kingdom mo? Paano, Lord, makakapagligtas ng mga tao? Yes, Lord. Lord, tulungan niyo po ang iyong mga anak mabuhay sa kalooban mo. Tulungan niyo po kami, Lord. Gawin ang mga bagay na to dahil mahal ka lang namin, Lord. Amen. Jesus, born again experience must become our lives. Yes, Lord. Lagi namin pamuhay ito, Lord. At salamat din po sa malinaw, Panginoon, Lord, na pagpapakita mo sa amin Yes, Lord. that every day is a journey to be born again. Amen. God, always guide us, Lord. Yes, Lord. Thank you. Lead us, Lord. Yes. Salamat po sa mga pagkakataon na to, Lord. Sinusubok mo ang iyong mga anak. Yes, Salamat po sa Lord. mga pagkakataon na to, Lord. Lord, you develop our faith, Lord. Amen. Naniniwala po kami sa mga pagsubok sa buhay, lalo po yung mabibigat, Lord. Pagkatapos ito, we are better version, Lord. Amen. Amen, Lord. Bagong kami, Panginoon. Yes, Lord. Lord, yung kaisipan namin, mas matured pa lalo. Amen. Aming decisions in life, mas lalong firm pa, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord God. At Lord, yung aming pagkilala sa iyo ay hindi na po kagaya ng dati. Amen. Ama, salamat po sa umagang to. Yes, Lord. We Thank praise you, Lord. God for your Son, Jesus Christ, O God. Lord, because of Jesus, salvation becomes reality. Amen. Thank you, Lord, sa iyong mga anak na nandito. Lord, na unti-unti mo, binabago ang bawat isa sa amin. Yes. Thank you for born again experience. Huwag po kami mahiya, Lord, na ipamuhay ang pagiging born again, Lord. Huwag po kami mahiya, Lord, na ikaw po ang aming Diyos na sinasamba. Amen. Ipakita lagi namin, Lord, na kami po ay iyong tinawag. Ipakita namin, Lord, na that we are the offender of salvation. Yes. Ng mga tao, makita pa lang ang iyong mga anak, ikaw agad magsasalamin nila. Ikaw po agad ang masasalamin makikita nila, Lord. At they are welcome in your presence. Salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Always speak to our hearts. Always dwell in our lives, Holy Yes, Spirit. Lord. We need you every day. Amen. Awitan po natin, family, ang ating Panginoon. Muli po sa umagang to, Lord, suriin mo ang buhay namin. Yes. Suriin mo ang puso namin, Lord. Lord, ito pong pusong basag na to, ito po yung magsilbi lagi, Lord, na aming character para po wala kami may pagmalaki. Let us worship God, family.